Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is June 2, 2026 at pag-usapan natin mga clear kung ano yung naganap ngayon sa Senado. Pangalawang araw ng pagbo-boycott ng majority. Okay? At hindi ito, of course, inaasahan ng ibang senador, yung bumubuo sa minority, at hindi na napigilan sila ay magsalita dahil sa maraming pending na trabaho ang hindi naasikaso, maraming naapektuhan na supposed to be ay napasa na or naaproba na ang ibang mga panukala, pero dahil sa hindi umaaten ang miyembro ng mayorya, na pending lahat. Kaya may hamon dito ni Senator Raffy Tulfo. Senator Alan Cayetano, ikaw ba'y duwag? Ha? So pakinggan natin mga klira, pakinggan natin buo ang mga sinasabi nila. So let's share. Oh, yan na, yan. Merong someone stepping forward. Okay, ladies and Oh, gentlemen, yan, yan, yan. Oh, yan, sige. what happened today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. So ibig sabihin mga ka-clear, yung ganitong klase ng pagbo-boycott or hindi pag-a-attend ng mga sesyon, dapat meron pa palang pag-uusap ang majority and minority. Hindi pwedeng isang grupo, hindi pwedeng isang tao lang ang magdi-decide dito or isang tao ang magsusulsol sa ibang mga senador para hindi magkaroon ng sesyon. Well, ito ay isang senyales ng pang-aabuso ng kapangyarihan. Hindi naman siguro kaila sa atin mga ka-clear na nangyari din halos ang ganitong sitwasyon. Nung ayaw bumaba sa pwesto kahit na pag-usapan na bilang Speaker of the House, itong si Senator Alan Cayetano at the time na siya ay miyembro ng House at supposed to be ang magte-take ng place niya ay itong si Representative Lord Velasco. Pero ayaw niyo itong i-give up kahit nga nakipag-usap na na magitan na si dating Pangulong Duterte, parang ang labas kay dating Pangulong Duterte, medyo matigas ang ulo nitong si Senator Alan Cayetano. At the time, meron pang pinadlock ito sa House of Representatives at mukhang ito yung nangyari dahil kahapon, pinapatay ang wifi, pinapatay ang aircon. Kanino manggagaling yung utos na yon? Hindi naman niya dinidinayata, di ba? At sino mag-uutos? Nandun yung mga senador, mga ka-clear. Sige, tuloy tayo. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. So, 2 araw, walang nagawa. 2 araw na boycott. Ngayon, ang hiling ng miyembro ng mayorya, hindi ka nagtatrabaho. Masisira ang institusyon dahil sa iyo. Masisira ang lahat ng balak na tapusin ng Senado dahil lang sa iyo. Dahil sa iyong liderato, nagkaroon ng kaguluhan. Sabi nga natin, wag natin kalimutan yung nangyaring kaguluhan din sa House of Representatives at that time na siya yung House Speaker na ayaw umalis sa pwesto. So may attitude ba itong si Senator Alan Cayetano? Masasabi ba nating makasarili? Baka ayaw niya kasi matanggal sa pagka-Senate President at natatakot siya. Parang hindi naman Parang kompleto pa naman sila. Parang solid pa naman din sila.
So yun ba yung ayaw niya, kaya ayaw niya pumasok? Pero mga kaklir, tandaan natin, ang dami nang naapektuhan dito. Pati nga ang mga eksperto, mga kaklir, ang ingay at gulo na ginagawa sa Senado, definitely makakaapekto to sa ekonomiya. Makakaapekto to. So pag ito nakaapekto, isa ito sa nakaapekto, sisihin natin si Senator Alan Cayetano. At syempre, yung ibang mga miyembro ng majority na sumusunod sa pagsusulsul, di umano, ni Senator Alan Cayetano na mag-boycott. Okay, pakinggan natin sila, mga kaklir. Thank you. Question? That is our joint statement of the SB 11, the minority. So that was our Nagtatag po ba kayo na kontakin? Yes. Kahit sa majority. Secretary yan. So, ano expectation tomorrow? Magkakong parang search kung wala We'll be here because uncertainty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent naman at magbulakbol. Actually, Senator Migs, hindi lang to basta absent. Hindi lang to basta bulakbol. Meron silang intensyon. Intensyong pang sarili. Pero gagamitin nila kunwari, ayoko sabihin kunwari, gagamitin nila yung dahilan na sila ay naninindigan sa Senate independence. Kaya tanong natin, independence for what? And independence from what? Di ba? Anong gusto niya mangyari? Anong gusto mangyari ni Senator Alan Cayetano? Kapag may warrant of arrest na dapat isilbi, hindi isisilbi? Aba, ano yun? Siya na ba talaga ang makapangyarihan? At hindi na siya susunod? Kung ano ang sinasabi ng batas, wala lang ba sa kanya ang rule of law? Tandaan natin hanggang ngayon sana nasagot na. Baka ako yung hindi updated. Pakicorrect po ako. Yung huli natin na dinig, hindi pa siya sumasagot kay Ombudsman Boying Rimulya patungkol sa preventive suspension ni General Aplasca. Preventive suspension na di pa alam kung pinapatupad na ng Senado, no? Nang nagbigay ng order ang Office of the Ombudsman na dapat preventive suspension for 6 months, ito si General Aplasca na Sergeant at Arms, na siyang nag-warning shot, na siyang nagpaputok sa NBI agent. Mga ka-clear. So, wala tayong update so far, kung ito ay pinatupad na niya dahil ang pinakahuli natin na dinig, hindi tayo nagkakamali, Friday, or rather Saturday, na hindi nga sumasagot, 2 letter na daw ang pinadala ng Ombudsman, Office of the Ombudsman, pero hindi pa yata tumutugon si Senator Alan Cayetano. So, yun pa lang ang pinakaligtas sa akin, mga kakliya. Magbulakbol. Sir, paano po tomorrow, last session day na po? Every day, ang Senate mag-effort ng 25 million sa kuryente, sa utility, sa sweldo, pero walang session nangyari. O, di ba? May utility, may kuryente, may sweldo, tapos hindi nagtatrabaho. That's the problem. Walang batas na na-approve, walang resolution na approve. Walang batas na nagawa, walang batas na na-approve, walang resolution na na-approve, wala. Wala na trabaho. Kahit ito, miyembro ng minority ay nandiyan, wala sila magawa dahil nag-boycott ang majority. Naisip ba nila ang interes ng taong bayan o naiisip lang nila ang interes nila at ng kanilang mga kaalyado? Pati mga confirmation ng mga military personnel natin. Ayan ako, confirmation of military officers. Baka maanuhan to ng panahon, malagpasan. Sayang ang bayad ng taong bayan. At lahat ito, dahil sa mga kasamahan nila, ay nakakulong. Kung tinampot ng PNP nakakulong. Sir, parliamentary tool daw to, sabi ni SP Cayetano, para matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing on Thursday at para hindi nyo daw po maaga yung ibang committee na chairmanship. Sabi po sa live niya kanina. O di ba? Nakita niyo yung dahilan? Para
matuloy yung, yung Blue Ribbon Committee hearing, parang di maagaw ang chairmanship. Napakamas kasarili nun, mga ka-clear. Hindi na inisip yung ibang mga dapat na aksyonan. Yung mga bagay-bagay, yung mga resolutions, batas, bills, na dapat aksyonan. Ito, yung confirmation ng mga military officers. Hindi inisip. Ang inisip, sariling posisyon. Inisip yung sariling agenda. Mga clear. Di ba? Abuse po yan ang sinasabi ng parliamentary rules ng Senado. Hindi po namin hinahadlangan magpatuloy ang anuang pagdinig ng komite basta nasa tamang paraan. Mabuti, binawin nila yung committee. And the numbers will always speak for themselves. Habang ganito ang bilang namin, kami ang minority. Dapat siya rin, si Senate President, at ang majority, paging matapang harapin ang mandato o kakulangan ng mandato ng buong Senado dito sa floor. Tama. Kung meron man kayong issue, pagdebatihan nyo dyan. Hindi. Puro Facebook Live. Pamidya. Pasokmed. Diba, mga clear? Anong klaseng liderato ito? Yun ang tanong nila. Anong klaseng liderato ito? Ang masakit na, ibig na pumasok siya rito, itong si SP Ana. Kaya sa Facebook na pumasok, dito tapos siya magsalita. Ito ba ito? Bakit ko anong gusto niya gawin? Huwag naman sa social media. Kung may violations sa rules, ano yung pwedeng gawin? Doon sa pag hindi na pagmamagot yung We will be tackling that hopefully by tomorrow. In the wood, we have the recess and the recess that we should be tackling the food. Monday, Tuesday, Wednesday, it's matter of fact, but Thursday should be we'll have a working day of hospital. Possibly terminate there. We'll see. At hiling po namin sa mga kasama namin na nagmamahal pa po sa Senado at nais magtrabaho para sa taong bayan. Pumasok po bukas, magkita-kita tayo dito, pwedeng pagdebatihan kahit anong bagay, pwede pong pag-usapan kahit anong bagay. Dito po kami magdiskusyonan dahil nandito po tayo para magtrabaho. Inihikayat po namin lahat ng kasama namin na nagmamahal pa dito po sa Senado, pumasok tayo bukas, magtrabaho tayo para sa taong bayan. Mga clear, ganito na lang, di ba? Dapat tandaan natin itong mga tao, yung mga public servants natin, na nag-aastang hindi public servants. Nag-aastang bossing. Ha? Parang hari. Mahirap yun, mga ka-clear. Binoto sila ng taong bayan para magtrabaho sila para sa bayan. Hindi para sa sarili. Hindi dahil nagagat kayo dahil inaresto si Senator Jinggoy Estrada. Hindi na mandato nyo. Ang mandato nyo para sa tao. Inaabot ko si Alan Peter Cayetano. Kung matapang ka, pumunta ka rito bukas. Otherwise, tuwag ka. Sir, if they will still not show up tomorrow, mag-adjourn without settling anything? O, di pag hindi Ganun. pumunta si Senator Alan Cayetano, duwag siya. According to Senator Raffy Tulfo. Tingnan natin. That's why we're appealing to our colleagues. Makasama natin. Hanggang saan natin yung ating trabaho. Binabayaran tayo ng taong bayan. At bawat araw na hindi natutuloy ang session, hindi na mapatupad yung batas, hindi na implement yung mga dapat namin ipatupad. Yung gaya kanina, yung may mga taong pupunta dito para i-confirm, hindi na confirm. Sayang ang panahon. Yan mga kaklir, di ba? Pumunta dyan, naka-schedule dyan, para ma-confirm. Tapos wala kayo. Dahil nagsisentimiento kayo. Dahil gusto nyo mag-boycott. Dahil meron kayong sariling agenda. That's really unfair. That's really unfair. Mga kaklir. Paano sa ribbon sa Thursday? Paano po yung Blue Ribbon? Sa Thursday. Wala naman tayo pinitigil na Hindi po yun. namin inahadlagan yung Blue Ribbon. Tuloy po nila yung Blue Ribbon. Figment of their imagination lang ang ginagawa nila. Wala naman kami ginagawa. Well, hindi lang figment of imagination, but intriga. Nasanay na sila. Nagmana na sila sa hari ng paggawa ng intriga, mga kaklir.
Alam naman natin kung sino ba yung nag-start at kahit isang lawyer or kahit isang fiscal, doon nga daw siya naging eksperto sa paggawa ng intriga at planta ng ebidensya. Alam naman natin kung sino yun. At yun ang kanilang iniidolo. At yun ang kanilang sinusuportahan. So, hindi lang to pigment of their imagination. Ha? Intriga talaga. Intentional. Ha? Intentional gumawa ng intriga para maibahid sa iba ang kasalanan at hindi sa kanila. Ganon gumawa ng intriga. Ha? Ang intriga, gagawa ng eksena, pero ang palalabasin na mali ay yung gusto nilang sirain. Tapos sila malinis sila. When in fact, ginagawa lang nila itong kwento na to para kumalat sa ibang taong inosente at yun ang iisipin. Kaya sila nandiyadyaan para pigilin ang hearing sa Blue Ribbon Committee. Which is sabi nila hindi. May magagawa ba sila kung itutuloy ang hearing sa Blue Ribbon Committee? Majority sila, di ba? So ano yung sinasabi nilang, ano sila, yung majority ang takot sa minority? Di ba? Dahil sa proseso ng Senado at mga agenda ng Senado, wala. Yung sinasabing Senate independence, ako'y naniniwala. This is actually the dami na nilalabag rules ng Senado. It's actually impunity masquerading as assertion of the Senate as an independent institution. Impunity ito. Sunod-sunod ang paglabag. Mula noong May 11, mula nung pagbubuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala or Yes, mga clear. Ito yan eh. Lumalabag sila sa batas, lumalabag sila sa rules, pero palalabasin nila, sila yung binibiktima. Ba, gaslighting? Yun ang papakita nila sa tao. Kaya nagpe-Facebook Live, malamang, kasi para matwist, no? Maaaring itwist ang kwento. Ganun yung pwedeng gawin. Pero again, mga kri, wala tayong pinagbibintangan dito ha. Bumabase lang tayo sa mga sinasabi nila. Wala tayong pinagbibintangan, hindi tayo magja-judge. Bumabase lamang tayo sa mga statements ng ibang mga senador na nagbibigay sila ng kanilang mga panukala, ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga sentimiento, at kung ano yung nararamdaman nila at ano yung nakikita nila at naoobserbahan nila sa ngayon. dinidisregard, binabaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, binabaliwala ang ating rules. Hindi ito tama. Kaya kami sa SB 11 ay puputol dito dahil impunity ito. Hindi ito Senate independence. Sir, sabi ko accountable. Ang lumalabas nito mga kri, marami na kayong nilabag. Pero ang papalabasin nyo, you are just claiming Senate independence. Hindi kami, sabi niya, hindi kami pwedeng diktahan. When in fact, tanong natin, saan ba kayo dinidiktahan? Anong parte? Anong parte yung independence nyo ang binaviolate? Wala. Tapos sabi nila, iniisa-isa sila. Pero mga kri, paano yan? Ang taong bayan ang sumisigaw noon, pati mga DDS na sabi, big fish, wala ka na papakulong na big fish. Diba? Ngayong umaandar ang ombudsman, ngayong umaandar ang Sandigan Bayan, dahil may mga kaso ng sinasampa ang ombudsman, sasabihin nyo, ano, dinidiktahan kayo? Wala kayong independence? Bakit pag kayo, yung mga kaalyado nyo, yung mga kakampin nyo, ng kamay ng hustisya, galit kayo. Pero habang hindi pa kayo tinatamaan, ang lakas ng loob nyo, big fish. Walang nagagawa, mahina. Ngayon nandiyan dyan na, ngayon nag-i-start na, or nagpapatuloy na, ang pagpapanagot sa dapat na managot. Well, they can naman defend themselves in court. Kung walang kaso, kung walang ebidensya, fight it out. Pero para sabihin na parang may binaba-violate at iniisa-isa sila, ay teka lang,
bago pa kayo naging majority, bago pa kayo nagkalipatan, bago pa nag-change of leadership, meron ng usapan dyan. May investigasyon na dyan. So, ginagamit nyo na lang, sa aking palagay, yung... So, kaya ang tanong ngayon dito, hindi ba kayo lumipat? Hindi ba kayo nagkaroon ng majority 13? Dahil kayo yung may mga di umanong anomalyang kinasasangkutan. Nagsama-sama kayo para sa iisang goal. Iisang goal. Diba? Labanan ng impeachment, pabor kay VP Sara, para kung siya man ang maging Pangulo sa iniisip nyo, syempre, paglalaban nyo to na siya yung manalo. Bakit? Kasi meron kayong mapapala pag siya yung Pangulo, kasi magkakaalyado kayo. Makakaligtas ba kayo sa salitang managot ang dapat na managot kapag si VP Sara ang presidente? Malaking katanungan yon, mga ka-clear. Kaya ba kayo nagsama-sama? Diba? Tuloy. Sir, if it is HPC, sir, what are the measures to hold them accountable? Ganito lang, no? We appeal to the rest of the members of the majority bloc. Kung si Senate President, kasi we appeal to their sense of duty, of the responsibility. Kasi mukhang antena for the CFP kasi siya yung nagsasabi sa mga kasama namin na wag mag-attend ng session. So we now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session bukas. So, sir, Mag-session kung wala si SP Alan. Well, under the rules, pag wala yung SP, pwede mag-preside ang pro tem. Pag wala yung SP and pro tem, pwede mag-preside ang majority leader. Pag wala yung tatlo, pwede mag-preside any of the two deputy majority leaders. so or any other member designated by the Senate President. So, Yeah. sir, you have information na talagang utos po ni XP kaya ba na wag Yun ang nirelay sa amin ng secretariat. Ang sekretariat na tanungin natin. talagang utos po ni XP kaya By the Senate President. So, Yeah. sir, you have information na talagang utos po ni XP kaya ba na wag Yun ang nirelay sa amin ng secretariat. Saka nag-live na naman siya sa Facebook kanina para sabihin effective. At maling-mali pa yung sinabi na kahapon na let the Senate go quiet. Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado, alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito. Meron na Ganito, at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, Yeah. Yun talaga ang pinaprotektahan para hindi siya matanggal. Yun ang lumalabas, yun na napapansin, yun na naobserbahan. Para hindi siya mawala sa pagiging Senate President. Yun ang pinaprotektahan. at what price? Ang pinoprotektahan lang yung Senate presidency, power, position. Kaya nag-a-appeal kami sa isa bang samahan namin sa majority bloc. Ano bang price para sa inyo? Sa tingin namin wala eh. Tingin namin nakikisama lang sila kay Senate President Cayetano. Ako naniniwala, hindi naman lahat sa majority ay mga loko-loko. Meron pa sa kanilang mga fight. So I appeal to those members of the majority na meron pang nakituan sa pag-iisip, pumasok po ng show. Meron na, sir, may pag-alok po ba kay Sen. Jingo Estrada na umanib kapalit pagbasura raw po ng kaso sa kanya? Walang ganun. Yung pakikipag-usap sa isang kasama namin, let's say member ng majority, kinakausap ng minority o yung minority ang kinakausap yung majority. Normal yun. In any parliament, normal yun. Pero yung para sabihin na hindi, Walang pananakot. hindi ka Walang namin pressure. pakukulong. You don't have that power. We have no power over the ombudsman. What happened is the rule of law. Yun na nga yung sinasabi natin eh. Doon ginagawi lagi ni Senator Cayetano at ng ibang mga kasamahan niya na iniisa-isa sila. Katulad ng sinabi ni Senator Amy. Samantalang ang ombudsman, independent yan. Sandigan Bayan, hindi yan hawak ng ehekutibo. Di ba? Pero doon nila ginagawi para may mapahid na kasalanan sa iba. What can we do? Sir, are you also appealing to the majority na lumipat sa inyo? Yes, Minority? why not? Sino-sino po kaya? That's Meron na po ba sa Lahat. Well, Peter. Oh, lahat. Kita namin. Malit ka sa amin.
Pero si Alan Peter, steady ka lang dyan. Pero nagpapasa mo yung nagsabi na hindi rin nila gusto ginagawa ng pag-boycott sa terrorist. Pero marami. Marami po sa kanila. Marami nagtatext sa akin na gusto talaga nila magtrabaho, hindi nila maintindihan bakit nagkaganito. For the first time in my 14 years in this institution nangyari ito, na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer. Eh, ilan bang beses din nagkaroon ng ano? Di ko alam yung history, mga clear. Alam ko, meron nang nagpadlock ng panahon ni Senator Representative or Congressman at that time. Cayetano, Alan Cayetano. Sa House of Representatives, nung ayaw niya ibigay yung posisyon. So, parang, first time din ba yun? Tapos ngayon, first time din dito, siya pa rin ang Senate President. Pag siya yung leader, may nangyayaring gulo. Ganun ba? Never has it happened in my time here in the Senate, and I'm sure the longer serving is Senator Kiko, serving to Sen, ay hindi po nangyayari pa yan nangyari dito sa atin. So talagang, this is unprecedented, and I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution. Kanina pa naman sila ng paumanhin dahil kanina yung dalawang third grading sana nandyan ulit. And I told them, I apologize to them, I apologize to the Filipino people on behalf of the Senate that this is going the way it is. Apat dun sa 8 naka-agenda today, dapat dalawang agri-bills na makapakikinabang sana ang ating mga magsasaka at mga at yung citizenship bills, lahat hindi na-actionan dahil dito sa abandonment of responsibility. Plus the health bills, plus the Carta of Barangay Health Workers at saka anti-hospital detention bill. Nasa amendment na hindi nila bigyang daan ang sesyon para makumpleto yan para sa Sa lahat, sabihin na lang natin tulong kay Ma'am Risa, sa lahat ng nasa hospital na yun, na mga mahihirap natin mamamayan, na hino-hostage ng hospital dahil hindi makabayad, kasalanan ni Alan Cayetano yan dahil ipapasa na sana namin ang batas na yan na ipagbabawal yung paggagawa ng ganyan na i-hostage yung pasyente. Thank you. Hindi natin na i-fire. Mga clear, yun yung problema, di ba? Dahil lang sa alam niyo yun, galit, sentimiento, tantrums, di ba? Ni Senator Alan, ang daming bills na naapektuhan. Ayan, in-enumerate nila, hindi nagagawa ng paraan, hindi uma-action, hindi gumagalaw dahil sa pag-boycott, 2 araw na. Calm down. Resign. Mga clear, dyan lang muna po tayo, ha? Siguro mamaya yung part 2 kung meron. So, kita nyo, pag hindi naman meltdown, hindi naman kasing meltdown ni VP Sara, pero ganun yung effect, wala na natatrabaho ang Senado. So, dapat daw sisihin natin si Senator Alan Cayetano sa hindi ngayon pagkakaroon ng progreso sa Senado at apektado ang buong bansa. Okay, mga Chris, see you in a while. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!